Naku po, nakakagulat ito ex-Marines. New pasabog, delikado na, pumutok na sa galit. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! 18 Marines pumutok na sa galit. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Coach Oli. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. Syempre, huwag niyo rin kalimutang suportahan ng Banateros, mga katunay. Syempre, mga idol natin yan. At si Jan, si Coach Oli. Pagpatuloy natin. At ito, suportado, di umano ng mga militar. Simulan po muna natin dito mamayang konti sa dulo. Posible, doon natin pag-usapan itong tandem. Buo na, di umano. Posibleng tandem, nakakalaban kay BP Sara sa 2028. Pero ito importante, ito ang malaking balita na patuloy binabasag ng media. Okay, pag-uusapan natin to. Emosyonal ang ilang mga dating sundalo na nagpakilalang mga dating security down ni Zaldico nang humarap sa itinatawag nilang press conference. Hinigipit daw sila at pinagdududahan sa kanilang alegasyon na naghatid sila ng malem-maletang pera sa ilang politiko at personalidad, kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos. Wala silang partikular na tao o grupo. Ito sinasabi, no? Maputol lang natin. Sinasabi nila na itong mga 18 Marines, ginigipit sila. Alam nyo kung napanood nyo yung buong balita nito, yung buong interview sa kanila. Naku, matindi. Kayo na humusga. Pero in my opinion, nung napakinggan ko to, grabe ang media. Grabe. Parang ang media ay ang idinidiin sa klase ng kanilang pagtatanong ay itong mga Marines pa. Parang ang Hindi, sa totoo lang talaga, no? Yung mga Marines na yan, no, na tumitestigo, mga nagwi-witness, talagang i-expect na talaga nila na talagang sila talaga yung madidiin sa mga panahon na to. Talagang hindi sila mapapanigan. No, walang pagkakataon para ang mga boses nila ay mangibabaw. Parang ganyan lang. Sasabihin lang nila kung ano yung nalalaman nila, pero sa tutuusin, malungkot mang isipin, wala talagang mangyayari sa mga sinasabi nila. Walang makikinig sa kanila. 'Di ba? Dahil alam naman natin kung ano sitwasyon ngayon. 'Di ba? Kaya nga yung kung meron pang mga ibang witnesses siguro hindi na rin nagsasalita dahil parang baliwala eh. Kahit magsalita ka, ikaw na nagsabi ng katotohanan, ikaw na nagsabi ng ganito, ikaw pa yung makukulong, ikaw pa yung maiimbestigahan, ikaw pa yung lalabas na masama. 'Di ba? So syempre sa mga ibang media is, 'di ba? Alam naman natin na mga nag-iingat din 'yan. Ibig sabihin hindi sila handang sumagasa. 'Di ba? Iilan lang naman ang mga media na talagang sumasagasa sa dapat sagasaan. Pero mas marami pa ding mga ibang media na talagang nag-iingat sa mga ginagawa nila para hindi sila maapektuhan. Kasi ng kanilang direksyon ay sila ay parang abogado ni Bongbong Marcos at ni Tambi, ni Martin Romualdez. Kayo po humusga, pero sa akin, nakita ko no? Napanood ko. And sayang nga dahil supposedly nung Sabado magpapa-interview sila sa SMNI dahil sa amin Banatero specifically dahil para mabigyan natin ng liwanag ito, no? Pero sa kasamahang palad ay sila ay nagkaroon ng threat that time, no? May balita tayo, no, hindi ko nababanggitin. Ito po ay grupo ng mga uniformado na meron daw nagbabantay sa labas pa lang ng kanilang hideout, ng kanilang safe house, parang ganoon, no? Sa katunayan, itong kanilang pagkasasama ngayon, itong interview ngayon, naputol pa nga ito dahil may natatanggap na threat. Grabe po, kasi talagang ito, derechahan. Parang alanganin sila talaga dito, no? Kawawa yung mga taong ganito na gusto lang nilang iparating kung ano yung nalalaman nila, pero sila pa yung naiipit. Lalong-lalo na kung meron silang malalaking tao na nababanggit na hindi dapat banggain.
doon talaga nagkakaproblema. Doon inililihis ang usapan. Kaya talaga sa panahon na to, talagang masakit man isipin, kailangan mong tanggapin na kahit sino pang testigo, kahit 101% yan, is alam natin na hindi talaga paniniwalaan yan. Siguro ang taong bayan maaaring maniwala, pero yung mga nasa posisyon hindi maniniwala yan. Lalong-lalo na kung nakasalalay yung politika rito. Lalong-lalo na kung alam nila na magkakaroon ng butas si BP Sara para mapalitan kung sino ang dapat palitan. Hindi sila papayag na si BP Sara ang pumalit. 'Di ba? Kaya hanggat maaaring proteksyonan kung sino ang dapat proteksyonan ay poproteksyonan. Ngayon, kung yung pinoproteksyonan ay wala naman talagang kasalanan, eh di good. 'Di ba? Pero ang tanong diyan, bakit lalabas tong mga to? Bakit sila lalabas? Kung magsisinungaling lang sila, bakit anong pruweba para sila ay magsinungaling? Napakalakas naman ang loob ng mga Marines na to para gumawa lang ng kwento. Lalong-lalo na kung buhay nila yung nakasalalay, buhay ng mga pamilya nila yung nakasalalay. 'Di ba? Magtututuro-turo ka lang kasi trip-trip mo lang. Trip kong ituro to. Kasabwat to sa mali-maleta. Eto, gusto ko ituro to. Ganto. Eto, kilala ko to. Eto, kasama ko. Ganun ba sila, yung mga Marines na yan, na magtuturo lang? Eh, baka manuno sa punso yan. Bawal magturo. Kaya ganun yung sinasabi ko. Ano ang motibo nila para magturo sila ng magturo ng matataas na tao? Na sinasabi nilang nai-involve doon sa issue na yun. 'Di ba? Sa kabila nun maaaring ikapahamak nila lahat yan. Hindi lang sila, pati pamilya nila. Sinusugal nila. 'Di ba? Si Bongbong Marcos ang mastermind. Kasabwat yung kanyang pinsan. Kaya napakadelikado nito. Mapapansin nyo naman sa klase ng media natin, sa klase ng Senado, sa klase ng Congressman, sa Senado ng Ombudsman, tila sila pa ang masamang tao. Naku, matindi. Doon pa lang, alam nyo, totoo po na may threat sa buhay nila. Nakakalungkot po. Kung itinuro sa likod ng panggigipit. Pero bakit daw di iniimbestigahan ang mga sinabi nila na anilay walang halong politika? Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay, sana respetuhin nila kami, bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pang sarili lang namin. Ako, tama, may punto si Sir eh. Alam nyo, media, wag naman tayo magpapakasangkapan. Halatang-halata yung klase ng tanong ninyo. Niluluto nyo. Kaya sa totoo lang, buti nagkaroon ng mainstream media, nagkaroon ng social media. Kahit pa paano, yung mga tao is lumiwanag yung mga isip. Marami na silang nalalaman. Kasi hindi katulad doon ng mga panahon dati na talagang mainstream media tayo nakikinig. Talagang kung sino yung binibida nila, yun ang pinaniniwalaan natin. Hindi katulad nung nauso yung social media, is nalalaman natin na meron pa palang matitinong tao talaga at talagang eto palang taong to talagang masama. Nalalaman natin na gano'n, na dapat hindi natin iboto. Diba? Nalalaman natin kung sino ang karapat-dapat at hindi. Nagkakaroon tayo ng hint. Hindi katulad dati. Talagang mabubulagan talaga tayo. Idinidiin. Kaya nakikita ko yung frustration ni Sir eh. Bakit kami? Ha? Oo, sila pa Huwag naman sila ang pang pagdudahan. Normal naman po kung hindi kayo maniniwala eh. Pero sana, ang titingnan po natin, may katunayan ba yung pinagsasabi nila? Hindi yung personalidad. Naiintindihan po? Buhay po namin sa kapamilya namin ang nakataya dito. Hindi namin isusugal ng ganun-ganun lang. Pinanindigan nilang naghatid sila ng pera na nasa 5 maleta sa bahay ng Pangulong Marcos sa Ilocos Norte. 5 maliit po yung dinala namin ni Kong Saldi doon sa bahay. Saan po eksakto? Sa Ilocos po. Saan po sa Ilocos? 5 baleta. Yung ano po, may lake po. Doon sa may lake, naku may lake ko. Doon sa Ilocos Norte na may lake, doon ba ando doon na hindi na siguro nila binanggit yung address kasi baka hindi po legal po yun. Pero yung address sa bahay mismo ni Bongbong Marcos. Diba? Ang sabi nga kanina, pamilya namin ang nakataya dito, buhay namin. Alam mo, mas maniniwala ko tingnan no. Sila, wala silang illegal na nagawa. Pero nagsasalita sila para isakripisyo yung kanilang buhay at yung kanilang pamilya para
makatulong sa taong bayan. Totoo ba? Yes. Wala naman silang problema eh. Di ba? Unlike yung mga testigo ng kay BP Sara nakakulong. Oh. Yun may problema. Yun mismo, pwedeng gawing kasangkapan ng gobyerno. Pwedeng fake. Ito wala, nananahimik ka sa buhay mo. Magsasalita ka, itataya mo buhay. Alam mo, Kaya para ako sa... kanina, tinatanong ko talaga ano ang motibo nila para magsinungaling sila? Di ba? Ganun ba sila katanga? Para gumawa ng kwento, gumawa ng usap? Para siraan lang yung isang tao? O mga tao nakasabwat niya sa maletang yan? So sasabihin, baka inutusan ni Sara Duterte tong mga to. Baka inutusan ng mga Duterte to kasi may nagsasabi na ganun eh. Sa tingin nyo ba, may kakayahan pa rin si BP Sara na mag-utos ng mga ganito na siraan kung sino yung dapat siraan itong mga to? Tandaan nyo, nasa posisyon si BP Sara pero parang wala siya sa posisyon. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Hindi nga siya tinuturing na vice president ng mga nakaupo eh. Pinagtutulong-tulungan siya eh. Ibinabagsak nga siya, hindi siya ganun kalakas. Sino ba yung malakas ngayon? Administrasyon at kung sino yung mga nakadikit sa administrasyon. Diba? Na kanino ba ang makinarya? Nasa administrasyon. Diba? Na kanino ba ang simpatsya ng gobyerno? Administrasyon. Wala kay BP Sara. Diba? So, paano niya uutusan tong mga to? Siguro may mga utak tong mga to. Bakit ako susunod kay Sara Duterte? Parang mas patag ako kung dito ako kakampi sa nakapwesto. Diba? Hindi kami magsasalita kasi mas patag kami rito. Si BP Sara nga, hirap na hirap, diba? Ang daming kalaban. Tapos, syempre, kakampi pa kami. Diba? Ganun, mag-iipari silang mag-isip ng ganun. Diba? So, ibig sabihin, yung mga ginagawa nito, yung mga sinasabi nila, parang napakalabo kasi silang nagsisinungaling. Parang napakalabong merong taong nag-utos sa kanila. At napakalabo na ma-involve yung mga Duterte dito sa mga ginagawa nitong mga to. Kasi talagang sinusugal na nila yung pangalan nila eh. Hindi lang pangalan nila, hindi lang seguridad nila, pati seguridad ng pamilya nila. Diba? Sila mismo yung lumalapit sa apoy. Kaya anong dahilan para ipahamak nila yung sarili nila? Diba? May dahilan ba para magsinungaling sila? Ano? Saan? Where? Sa isang pamilyado, masakit yun. Itataya mo. Di bali ng buhay mo eh. No. Pero itataya mo yung buhay ng mga anak mo. Matindi po ito. Oh. Ibig sabihin, legit po. Ilan po yung... Siguro yung mga yan, hindi naman binata lahat yan. Lahat yan, may pamilya na yan. Okay lang sana kung mga binata sila, mapagkakamalan mo pa silang, di ba, nagtitrip lang, di ba? Pero hindi. Talagang delikado yung ginagawa nila. Sinuong nila yung buhay nila sa panganib. Hindi lang sa panganib, hindi lang doon, pwede silang makulong. Di ba, sa ginagawa nila, kung nagsisinungaling sila. Yung may lake. Nakita rin daw nila si Congressman Laila De Lima noong taong 2025 sa isang townhouse sa Forbes Park, Makati na laging kamitin si Congressman Zaldico. Yung time na nakikita namin siya, ma'am, 2025 po. Sa townhouse. Sa townhouse po. Lagi po siya doon. Kamiting sila boss. Then, paglabas niyan, may mga bit-bit na po yan sila na paper bag. Wow, sarap naman. Maleta tapos paper bag. Sana all. Paper bag. At paano nyo alam na may laman? Ano yung laman ng paper bag? Paper bag na pera. Kasi po, galing po yun Horizon, ma'am eh. Kami po ang nagdadala sa townhouse. Tsaka lang po namin ang pera yun kasi sinasabi po ng mga EE, ma'am eh. Tsaka nakikita rin namin. Nauna Ako sa totoo lang, wala akong katiwatiwala dito kay De Lima eh. Alam mo ito, gusto lang gumante sa Duterte. Diba? Obvious yan. Ako talaga sa totoo lang, pareho tayo, Coach Oli. Sa nakikita ko lang talaga kay De Lima, gusto na talagang gumanti talaga sa mga Duterte dahil sa nangyari sa kanya. Hindi rin talaga titigil yan. Siyempre, ikaw ba naman ipakulong? Talagang siyempre, ilang taon ata yung nasayang sa mga panahon niya nung nakulong siya. 'Di ba? Kumbaga, ito yung pagkakataon na nai-spoiled sila eh. Ito yung mga panahon na pinapakinggan sila at kinukonsinti sila sa kung anong ginagawa nila sa mga Duterte. Kaya sinasamantala nila.
Tulong to because of Duterte. Nahuli yung kalokohan niya. Pati nga dun sa driver, nahuli. Okay? Kaya ngayon, eto, wala, vengeance ang motibo nito. At hindi lang vengeance. Lagi pa doon sa townhouse kung saan nagkakabigayan ng sobre. Huwag tayo maglokohan. Ako, sobre na yan. Ako kaya kailan ako mabibigyan ng sobre? Wala ba tayong sobre dyan? Pang winner take all lang. Yung tinuturo ng gobyernong ito Baka na mamaya may mag-alok sa akin dito, ganto ako ng ganto. Kasi alam ko may mga nakamonitor sa akin dito. Baka mamaya may mag-alok sa akin. BT, bigyan ka namin ng 2 imported na kabayong pangarera. Tapos bigyan ka namin ng 1 maleta. Anak ko. Chap. Manahimik ka lang. Ay. Ba? Hindi, joke lang. Paglalaban pa rin natin yung katotohanan. Parang iniisip dito, no? Parang si BT, madali nating makumbinsi, mastermind na di umano na si Saldico patungkol sa ghost projects, laging ka-meeting ni De Lima. Yan ba ang ginagawa niyong matinong tao? Kayong liberal? Kayong pinklawan? Nang itinanggi ni De Lima ang alegasyong tumanggap siya ng pera mula kay Ko. Ang palasyo tinawag na ring lousy script at paulit-ulit umanong kasinungalingan ang mga alegasyon ng mga dating sundalo. Ang tinatanggi nila, okay? Ang tinatanggi nito si De Lima at saka itong Malacanang na tumanggap sila ng pera. Ang itanggi nyo, halimbawa, De Lima, ang itanggi mo na lagi ka nakikipagkita kay Saldico dyan sa townhouse. Di ba? Kasi madaling sabihin, hindi ako tumanggap ng pera. Anong ginagawa mo dun sa townhouse? Wala naman kasing aamin ng ganun Kasi syempre pag may umamin nun, syempre bistado na yun. Di ba? Talagang itatanggi yun. Talagang 100% mahirap talaga malaman yun. Kaso nga lang, yung pagpunta doon sa townhouse, yun yung hindi dinidepensa. Nagiinuman kayo ng driver ni Saldico. Hindi ako nagtatanong lang. Di ba? Ano sa tingin nyo? Kainuman niya yung mga driver? Pogi ba mga driver ni Saldico? Hindi ko alam. May driver. Ito, kay Coach Oli ka na nadidinig Yun ang itanggi mo kasi yun ang sinasabi. Lagi ka dun sa townhouse. Yun din ang itanggi nyo Malacanang. Huwag nyong sirain yung credibility nito. Itanggi ninyo na wala kayong natatanggap na maleta dyan at walang diniliber na maleta dyan sa Ilocos Norte, dyan mismo sa bahay nyo dyan sa May Lake. Sundalo. Pero puna ni Vice President Sara Duterte, tila raw walang interes o agarang hakbang ang administrasyon na siyasatin ang katotohanan. Tahimik rin daw ang mga civil society groups na dati ay mabilis maglabas ng pahayag at wala rin daw imik ang mga religious leader na naninindigan daw sa moralidad, transparency at accountability. Eto, dediretsuhan ka kayo. Kayo, mga religious leaders, kayo mga senator, kayo mga congressman, kayo mga kung sino-sino man kayong grupo, dyan, at mga public officials na tahimik dito, mga animal kayo? Anong klase kayong Pilipino? Anong klase kayong tao? Kayo ba'y tao, animal? Maingay lang sila sa impeachment ni BP Sara Pero sa mga ganito, wala ka nga nakikitang masyadong nag-iingay Hindi ko sinasabing kampihan nyo itong mga 18 na Marines. Ang sinasabi namin, imbestigahan ninyo. Ang imbestigahan ninyo, yung presinta nilang ebidensya. Imbestigahan ninyo yung maletang idinideliver. Kung tutusin sa lahat ng mga nangyayari na to, etong usapan na to, talagang mapapagdesisyonan to sa 2028. Yung mga tao na mismo ang magdedesisyon. Sana naman yung mga tao sa 2028, alam nyo na kung ano yung gagawin nyo kasi nagkakaroon na kayo ng mga hint sa sarili ninyo. Diba? Nakikita nyo na kung sino yung mga karapat dapat sa hindi. Kasi kung ipipilit nyo pa rin sa 2028 na ipanalo yung mga tao na talagang hindi karapat dapat, walang mangyayari sa bansa natin. Ngayon, kung gusto nyo magkaroon ng progreso yung bansa natin, magkaroon ng kasagutan, lahat yan, siguraduhin nyo naman na
tama talaga yung magiging desisyonan nyo bago kayo bumoto. Di ang iimbestigahan ninyo yung mga Marines. Para sa akin bakit kasi ito, tahimik? masasagot lahat ng mga katanungan na to kung sakasakaling mag-iba na yung panahon. 'Di ba? Doon matatapos yung usapan nito. Pero sa ngayon talaga, napakalabo talaga. Mababaliwala lang talaga yan. Alam mo, marami nagsasabi, bakit yung ibang congressman, bakit yung ibang mga sundalo, bakit yung mga ibang mga senador, bakit yung ibang mga religious leaders, bakit tahimik? Kasi alam nyo kung bakit? Maraming madumi. Naambunan ng nakaw. Yan ang sinasabi po sa atin. Yung iba, hindi man kasing laki nitong mga quadcom, hindi man kasing laki ng mga natatanggap ng mga talagang attack dog ni Marcos at ni Tambi, pero nakatanggap din yung iba. Kaya ang tatahimik. At accountability. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. Local yan. I think we know who's behind it. Okay, tingnan mo to. No see behind it na naman. Para sinasabi niya talaga, no? Alam nila. Alam naman natin kung sino mga pinupunto na itong mga to. Napakadelikado po to. Ang sasabihin ng ombudsman na parang ang motibo nitong Marines na ito ay maghikayat ng sedisyon o rebellion o para pataubin ang gobyerno. Ombudsman to, ha? Ombudsman. Oh. Anong gagawin natin kapag tayo ay kailangan magreklamo sa mga opisyal ng gobyerno? Walang mangyayari. Kumbaga, sarilini na lang natin. Sasabihin, sedition, inciting to sedition, gustong pataubin ng gobyerno. Anong klaseng ombudsman to? Hindi, sa totoo lang. Obligasyon mong imbestigahan yung ebidensya. Bakit ka nakafocus doon sa mga Marines? Alam mo, okay lang yan kung nasa korte na eh. Di ba? Normal yan. Sisirain mo yung credibility nung nagpipresenta ng ebidensya. Dahil ikaw ay nagtatrabaho doon sa ikaw ay abogado nung iyong boss Tama. na pinagbibintangan. Oh. Pero dito ombudsman ka. Hindi ka abogado ni Bongbong Marcos. Hindi ka abogado ni Tambalus. Dapat nag-iimbestiga siya. Ikaw ay ombudsman ng taong bayan. Yes. Dapat sa taong bayan Ano gagawin natin sa Pilipinas kung ganito ang wala. ombudsman Sino ba nagluklok sa kanya? Di ba? natin? Nag-aastang abogado nung mastermind ng Ghost Projects. Hindi ganyan ang dapat reaction. Very dangerous tong ginagawa nitong si Boying. Very dangerous. Dapat, gawin mo muna yung trabaho mo. Hindi ka dapat naghuhusga agad. Ayon, at ating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre nato ngayon natin ang boses at video na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.